Ang mga ibon ay madalas na tinitignan bilang simbolo ng kalayaan at kagandahan. Ngunit hindi lahat ng ibon ay inosente. Ang iba ay may matutulis na kuko, malalakas na tuka, at kahit nakakalason o makamandag na mga katangian. Ngayon, tuklasin natin ang mundo ng mga mapanganib na ibon. Mula sa mga predator sa himpapawid hanggang sa malalaking ibong kayang harapin ang mga hayop sa lupa. Tara't alamin natin ang mga lihim ng mga pinakamalupit na nilalang na may pakpak sa kalikasan. Number 8. Ang Harpy Eagle ay tinuturing na hari ng kagubatan sa mga rehiyon ng Central at South America, kung saan ito matatagpuan sa mga malalalim na rainforest. Ang ibong ito ay hindi lamang makapangyarihan, ito rin ay isang simbolo ng kalakasan at kakayahan ng kalikasan. May taas itong maabot sa 3.5 feet at may wingspan na higit sa 6.5 feet. Ngunit hindi ito ang pinaka nakakamangha tungkol sa kanya. Ang kanilang mga paa ay parang sandata, napakalaki at matitibay. May kuko na may hahambing sa laki ng isang grizzly bear. Ang mga kuko nito ay umaabot ng 5 inches na halos kasing haba na isang kutsilyo sa kusina. Sa pamamagitan ng mga ito, kayang-kaya nitong sakmalin ang mga unggoy, slat at iba pang hayop na halos na kasing laki ng kalahating katawan nito. Ang lakas ng kanilang kapit ay hindi birong bagay, kaya nitong magbigay ng pressure na higit sa 500 pounds, sapat para durugin ang bungo at buto ng kanyang biktima. Bukod sa lakas, ang Harpy Eagle ay isang eksperto sa panguhuli. Ang makapal nitong balahibo ay hindi lamang para sa proteksyon kundi para na rin sa tahimik na paglipad na nagbibigay daan upang makalapit ito sa kanyang biktima nang hindi napapansin. Ang kanilang itim at puting kulay ay tumutulong din sa camouflage habang nasa mga anino ng kagubatan. Kapag nakita na nito ang biktima, mabilis itong magsasagawa ng isang makalkula at napakabilis na pagsugod. Kadalasan ay walang takas ang sinuman sa kanyang mahigpit na sakmal. Number 7. Ang Golden Eagle ay isa sa pinakakilalang raptor sa buong mundo. May kakaibang kagandahan ang kanilang gintong balahibo na nagkapalibot sa ulo at batok na siyang dahilan kung bakit tinawag silang Golden Eagle. Sa kabila ng kanilang kagandahan, ang mga ibong ito ay matindi at walang takot na mga mangangaso. Sila ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa mga bundok ng North America, Europe hanggang sa disyerto ng Asia, kung saan sila ay nangingibabaw bilang isa sa mga pinakamalaking raptor. Ang paningin ng Golden Eagle ay 5 beses na mas matalas kaysa sa tao. Kaya nilang makita ang isang maliit na hayop, tulad ng kuneho, mula sa higit sa 2 milya ang layo. Ang kanilang paningin ay perpektong idinisenyo upang tulungan silang hanapin ang kanilang biktima habang lumilipad sa mataas na altitude. Hindi nakakapagtaka na sila'y nakakalamang sa halos anumang predator sa kanilang teritoryo. Ang kanilang bilis ay isa pang kamangamangang aspeto ng Golden Eagle. Kapag sila'y sumisid pababa, maaari silang umabot ng bilis na higit sa 200 milya kada oras. Sa ganitong bilis, ang kanilang mga pag-atake ay halos imposibleng mapansin ng biktima. Ang kanilang kuko ay mga likas na sandata, mahahaba, matutulis at napakalakas ng kapit. Ang mga ito ay dinisenyo upang sakmalin at kontrolin ang biktima. Kaya nilang kumuha ng hayop na kasing laki ng isang usa o kambing at dalhin ito sa kanilang pugad. Ang kanilang lakas at kakayahang magbuhat ng mabibigat na hayop ay tunay na nakakamangha. Isa itong patunay ng kanilang pagiging apex predator. Number 6. Ang Kasuari. Sa malalim na kagubatan ng Australia at Papua New Guinea, isang ibon ang nagtataglay ng reputasyon bilang pinakamapanganib sa mundo. Ang Kasuari ay isang flightless bird na maaaring magmistulang tahimik at maamo. Ngunit sa likod ng kanilang makulay at kaangahangang itsura, ay nakatago ang isang agresibo at delikadong nilalang. May taas itong maabot na higit sa 6 feet, kasing taas ng isang tao, at may bigat na maaaring umabot ng hanggang 160 pounds, na mahihahalin tulad sa laki ng isang malaki at malakas na mamal. Ang kanilang kakaibang itsura ay agad na makakaakit ng atensyon. Ang mga kasuari ay may matingkad na asul at pulang balahibo sa kanilang ulo at leeg, na may karagdagang instrukturang tinatawag na casque o kalasag sa kanilang ulo. Ang casque ay gawa sa keratin at ginagamit upang tumulong sa pag-navigate sa mga makapal na halaman. Ngunit meron ding mga paniniwala na ginagamit ito bilang proteksyon sa laban o para ipakita ang kanilang edad at kalusugan. Ngunit ang pinakadelikadong aspeto ng kasuari ay matatagpuan sa kanilang mga paa.
Ang kanilang mga kuko, lalo na ang mga nasa gitnang daliri, ay parang matatalas na kutsilyo na umaabot sa haba ng hanggang 5 feet. Sa isang mabilis at malakas na sipa, kaya nito makapinsala ng malalim o sa pinakamatindi ay pumatay ng isang tao o hayop. Ang kanilang mga sipa ay napakabilis at malakas, kaya't kahit ang isang may karanasang mga ngaso ay maaaring hindi makaiwas. Number 5, ang ostrich. Sa unang tingin, ang ostrich ay tila isang katawa-tawang nilalang. May mahabang leeg at malalaking mata, at katawan na parang masyadong malaki para sa kanilang mga pakpak. Ngunit huwag mo gawing biro ang ibong ito, dahil ang ostrich ay isa sa pinakakamanghamanghang nilalang ng savanna. Kilala sila bilang pinakamalaking ibon sa buong mundo na may taas na umaabot sa higit sa 9 feet at bigat na maaaring umabot sa 300 pounds. Kahit hindi sila marunong lumipad, binawi naman nila ito sa bilis, lakas at kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga pinakamapangil na predator ng Afrika. Ang mga paa ng ostrich ay ang kanilang pangunahing sandata. Ang bawat paa ay may 2 daliri lamang, ngunit ang isa sa mga ito ay may malaking kuko na parang talim. Ang kanilang mga binti ay dinisenyo upang mapagbigay ng lakas at bilis. Sa isang sipa, kaya nila magdulot ng matinding pinsala at sa ilang pagkakataon, nakakapagpatumba o pumapatay pa sila ng mga leon, hyena o kahit tao. Ang lakas ng kanilang sipa ay napaka-intimidating, sapat upang durugin ang buto o mag-iwan ng malalim na sugat. Number 4, ang hooded pituhoy. Sa mata ng marami, ang hooded pituhoy ay maaaring magmukhang simpleng ibon na may matingkad na kulay, ngunit sa likod ng kanyang kaakit-akit na hitsura ay nakatago ang isang nakakagulat na lihim. Ang ibon na ito na matatagpuan lamang sa Papua New Guinea ay itinuturing na isa sa kakaunti at bihirang nakakalason na ibon sa mundo. Ang kanyang balahibo at balat ay naglalaman ng batrachotoxin, isang lason na kilala sa pagiging napakalakas at delikado. Ang toxin na ito ay ang parehong lason na matatagpuan sa mga poison dart frogs ng Central at South America. Ito ay isang neurotoxin na maaaring magdulot ng matinding pananakit, pamamanhid o maging kamatayan sa mga predator na nagtatangkang kumain o lumapit sa hooded pituhoy. Ang lason ay natural na nakalagay sa balat at balahibo ng ibon na nagsisilbing proteksyon laban sa mga umaataking hayop. Number 3, ang spur-wing goose. Sa unang tingin, ang spur-wing goose ay tila isang ordinaryong ibon na matatagpuan sa mga bansang lugar ng Afrika. Ngunit sa likod ng kanyang mahinaw na anyo ay nakatago ang isang kamangamangang kakayahan, ang paggamit ng lason bilang depensa. Ang spur-wing goose ay hindi direktang gumagawa ng lason sa kanyang katawan, ngunit ito'y nagmula sa mga halamang kanyang kinakain, partikular na ang mga may taglay na kemikal na tinatawag na cardiac glycosides. Ang cardiac glycosides ay isang klase ng kemikal na nakakaapekto sa puso at matatagpuan ito sa ilang uri ng halaman na kinakain ng spur-wing goose. Sa pamamagitan ng pagkain sa mga halamang ito, naiipon ang lason sa kanyang laman, na ginagawa itong nakakalason sa sinumang predator o maging sa mga tao na subukang kainin ito. Isa itong halimbawa na tinatawag na secondary poisoning, kung saan ang isang hayop ay nagiging delikado dahil sa pagkain nito ng mga nakakalason na halaman o insekto. Number 2, ang shrike. Huwag mong maliitin ang laki ng shrike o mas kilala bilang butcher bird. Bagamat maliit at hindi kasing malakas ng ibang mga ngaso, ang shrike ay may reputasyon bilang isa sa pinakabrutal at mapanirang mga ngaso sa kalikasan. Sa pamamagitan ng mabilis na panghuhuli ng mga insekto, maliliit na mamal at kahit ibang ibon, nagiging isang tunay na butcher ang ibong ito. Isang manghuhuli na hindi natatakot gumamit ng mga matinding taktika. Ang shrike ay may kakaibang diskarte sa pangangaso na talagang nakakapagpahanga. Kapag nahuli nito ang kanyang biktima, hindi ito kaagad kinakain. Sa halip, tinutusok nito ang biktima sa matutulis na tinik ng mga puno o barbed wire na ginagamit bilang isang uri ng paghuhugas o paghahanda para sa pagkain. Sa ganitong paraan, nagiging ligtas mula sa mga iba pang hayop ang kanyang pagkain at maaaring balikan niya ito kapag nais na niyang kainin. Ang mga tinik o barbed wire ay nagsisilbing mga kubo ng shrike, mga pwesto kung saan niya ilalagay ang mga biktima na nahuli niya, at ilalagay ang mga ito sa isang lugar kung saan siya ay maaari lamang maghintay at bumalik upang makapagsawa. Ang brutalidad ng mga pamamaraang ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang shrike ay hindi kinakain agad ang biktima. Sa halip ay iniiwan niya ito at nakatusok sa tinik habang binabaybay ang kanyang ibang gawain.
Ang number 1, ang Great Horned Owl. Ang Great Horned Owl o ang tahimik na mamamatay sa gabi ay isang eksperto sa pangangaso na hindi naririnig at hindi nakikita. Sa ilalim ng madilim na langit, ang owl na ito ay hindi lang basta isang manghuhuli, kundi isang taktikong predator na bihasa sa stealth attack. Ang kanyang mga balahibo ay espesyal na dinisenyo upang magbigay ng tahimik na paglipad, isang katangiang nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa kanyang mga biktima. Ang mga balahibo ng Great Horned Owl ay may natatanging instruktura. Ang mga dulo ng kanyang pakpak ay may mga fringes o malilit na panghiwa na nakakatulong upang mabawasan ang ingay. Habang ang ibang ibon ay nag-iiwan ng mga whistling sounds kapag lumilipad, ang Great Horned Owl ay makakalipad na parang hangin, walang kaluskos. Ito ang dahilan kung bakit kaya niyang magtakda ng ambush sa kanyang biktima nang hindi ito namamalayan. Sa bilis at eksaktong timing ng pag-atake, hindi na binibigyan ng pagkakataon ang kanyang biktima na makalaban o makatakbo. Kapag sumugod na ang Great Horned Owl, karaniwan itong dumadapo ng mabilis at tumpak sa kanyang biktima. Karaniwan ay may mga medium-sized na mammal tulad ng koneo, daga at iba pang hayop na umaabot sa laki ng isang pusa. Ang mga kuko ng Great Horned Owl ay hindi lamang matatalim. Ang mga ito ay may lakas na sapat upang durugin ang bungo ng mga medium-sized na mammal. Sa isang mabilis at maingat na pagkatalon, ang owl na ito ay kayang punitin ang anumang proteksyon ng kanyang biktima, mula sa makapal na balahibo na isang koneo hanggang sa matigas na balat na isang squirrel. Bagamat mapanganib ang mga ibong ito, mahalaga ang kanilang papel sa mga ecosystem, mula sa pagkontrol ng populasyon ng biktima hanggang sa pagpapalaganap ng mga binhi. Ang kanilang mga papel ay mahalaga, gayunpaman maraming species ang nalalagay sa panganib dahil sa deforestation at climate change. Mahalaga ang ating respeto sa kanilang tirahan at ang pag-aaral kung paano mabuhay ng kasundo ang mga kahangahangang nilalang na ito. Hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mundo ng mga mapanganib na ibon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa marami pang video kagaya nito.